For today's video, magtuturo nga pala ako kung paano mag-drive ng automatic na motor. Siyempre kung gusto mong matuto, kailangan meron kang motor, tsaka helmet at lisensya. Kasi mahirap na kapag nahuli ka, wala kang lisensya. At yan, ang helmet pala, nilalagay yan sa ulo, dyan sinusuot. Hindi yan sa kamay o kaya sa siko. Kaya nga may helmet tayo para maproteksyonan ang ating mga ulo sa tuwing tayo magdadrive o kaya pag malayuan ang ating biyahe. Ayan na nga, tayo magdadrive na ngayon. Ayan, sumakay ka sa motor. Ayan, kailangan dapat may gloves ka din para din sa protection mo. Konting briefing lang o info about dito sa motor, yung mga parts nila dito sa may manibela. Ituturo natin kung para saan itong mga to, para alam nyo din. Ito nga pala yung susian o key slot. Diyan ilalagay yung susi. Ayan, ilagay natin ang susi. Ayan, sa Honda Click kasi ganyan siya guys. Yan. Meron siyang shape na ganyan, yung octagon, yung pinakadulo niya. Doon mo siya isasakto para ma-open mo siya. Ayan, diyan natin ilalagay yung susi. Dito sa kabilang side, dito sa left side, ayan, meron tayong rear brake or left hand brake. Ayan, meron din tayong headlight, low beam, tsaka high beam. Then, yung horn or busina, yan yung gamit niyan. Tsaka yung left or right, yung signal light. Kailangan natin mag-signal light kung magle-left or right tayo para hindi tayo ma-aksidente at saka para malaman din nung nasa likod natin. Merong preno para sa front brake yon at saka meron siyang push start. Ayan, push start yan, guys. Dito naman, meron tayong panel gauge na tinatawag. Diyan natin malalaman yung mga information, kagaya ng mga odometer, kung meron pa bang gas, oras. Ayan, makikita nyo sila lahat dyan, guys, kung ilan na yung natakbo natin at kung nakakailan tayo per hour kilometer. Ayan, yung panel gauge ng Honda Click. Diyan mo makikita kung ilan na yung natakbo mo at kung gaano ka kabilis o kabagal. Diyan mo din siya makikita guys sa panel gauge na yan. Siyempre, bago mo simulan yung pag-start ng engine, check mo muna yung side stand niya kung nakataas ba o nakababa. Kasi kung nakababa pa yan, naka-side stand pa yan, hindi po yan aandar. Kaya kailangan po yun, itaas nyo bago nyo siya paandarin. At ito po, gaya po ng sinabi ko kanina, ayan, meron po siyang dalawang susian. Ito po yung tinatawag na key slot. Ayan, yung key lock. Meron po kasi siyang octagonal shape. Diyan nyo po siya itatapat. Hindi naman po yan papasok kapag baliktad. Kaya kailangan saktong-sakto po yung shape niya. At kailangan nakasagad po siya sa papuntang kaliwa bago nyo masusian. Kasi hindi naman po papasok yung susi kung hindi siya masyadong nabuksan. Ayan, ganyan po siya. Ganyan ang pagsusi dito sa may Honda Click. Ayan po yung panel gauge niya, nabuhay niya kasi inopen na natin. At ayan na nga, naka-open na nga siya. Ang gagawin natin ngayon, pagsasabayin natin yung handbrake tsaka itong push start. Kasi hindi po yan mag-o-open kung hindi po yan sasabayan ng handbrake. Pwede yung sa kaliwa o kaya dito sa kanan, tapos isabay mo yung push start para po siya mag-open. Ayan. Ganyan po ang pagbubukas ng motor kung gusto nyo pong matuto. Kailangan nyo pong pagsabayin yung push start tsaka yung brake. Ayan. Makikita nyo mo, nandyan na siya, buhay na yung makina niya. Meron ding tunog yan. Ayan, uulitin ko po. Kailangan sabay yung handbrake or preno dito sa may push start para mabuhay ang ating makina. Makikita mo siya dyan na okay na kapag narinig mo na yung tunog ng motor, tsaka dyan sa panel gauge niya, makikita mo dyan. Tsaka dapat tong kaliwang kamay natin, nakasuporta lang yan dito sa may preno. Ayan, yung tatlong kamay, tatlong daliri pala. Yon, sorry naman, basta yon, tatlong daliri dapat nakaganyan. Ganun kasi yung style ko ng pag-drive. Kapag okay na, ayan, pipigain mo lang itong silinyador or throttle, yung gas, ng dahan-dahan lang. Huwag mo siyang bibiglain. Kasi kapag binigla mo yan, liliparin ka talaga kung saan-saan man ka mapunta. Baka nga maiwanan ang katawan mo dyan. Kaya dapat
Dahan-dahan lang hanggang sa mabalance mo siya. Hanggang sa makontrol mo kasi kailangan talaga dyan yung control dyan sa may gas niya para hindi ka sumimplang. Kasi pag binigla mo talaga yan, ma-aksidente ka. Kaya kailangan may control at marunong din tayong mag-balance. Mahalaga talaga yung pagbabalance kapag nagmumotor tsaka yung pagkokontrol dito sa may silinyador niya or throttle. Ayan guys, ganyan ang mag-drive ng automatic na motor. At syempre, kailangan nyo pa rin mag-focus kapag nag-aaral kayo ng motor. Ayan, kailangan nyo talagang kontrolin yung gas niya kasi pag nabigla mo talaga yan, ma-aksidente ka po talaga kung pabigla-bigla mo siyang pipigain or pipihitin. Kaya dahan-dahan lang po. At kung mapanood nyo naman to, congratulations! Marunong na po kayong mag-drive ng automatic na motor. Kaya, thanks for watching at good luck. Ingat po. Bye-bye na muna. Bye!